Pero sigurado po ako na nag-assessment siya, tapos nag-cutting siya dahil galing po yun sa teacher niya. And may mga teachers, yung mga teachers pa po yung naghahabol sa kanya para sa mga quiz. Okay? So ngayon, nag-decide po kami na dahil marami ang naghahanap kay Kojak matapos nga na hindi na siya mapansin o makita sa mga vlog ni Sir Gavin, ay tila minabuti na ng sikat na vlogger na mag-explain at sabihin sa mga tagahanga ni Kojak kung ano nga ba ang nangyari at hindi na napapanood o nakikita pa si Kojak sa kanilang mga vlog. Mahaba ang naging eksplanasyon ni Sir Gavin sa kanyang Facebook blog kung saan ibinahagi na nga niya sa mga netizen kung bakit nga ba nawala si Factor at itong si Kojak sa kanilang mga video. Ayon kay Sir Gavin, napabayaan nga ni Factor at ni Kojak ang kanilang pag-aaral. Maraming beses na pinagbigyan na ni Sir Gavin ang dalawa pero hindi pa rin daw niya nakitaan ang dalawa na ito na magpursige. Actually, si Sir Gavin ang lahat ng kumbaga ay sumalo sa pag-aaral, sa pagkain, pati mga sasakyan, allowance, at minsan nga sa vlog ay nakikita natin na nagdadala pa ang mga ito ng groceries or surprise para sa kanilang pamilya. At dahil tila hindi nga nakitaan ni Sir Gavin ang pagsisikap ang dalawa, ay minabuti nito na ang dalawa ay pauwiin na sa kanilang pamilya. Pero parang pareho nga ng senaryo ang nangyari dahil madaling araw, alauna ng madaling araw nang ipadala ni Sir Gavin ang mga gamit ni Factor at kay Kojak ay hindi naman nagbahagi pero ang ina mismo ni Factor ay nagbigay ng kanyang mensahe na alauna na madaling araw nang ipadala nitong si Sir Gavin ang gamit ni Factor sa bahay. Ganon din naman si Kojak na kung saan ay labis na nagbigay ng depresyon sa dalawa. Sabi nga ng isang netizen na hindi natin alam kung naging part din ba siya ng vlog or sa ibang vlog to, narito ang kanyang naging kwento. Mula sa Facebook page ni Jimboy Dacer, actually I feel you Jeren. Personally naranasan ko din to sobra, same sa kung paano ka pinaalis. Pinauwi ako ng Pampanga is madaling araw past 2 a.m. Nakaka-depress talaga, ito yung damdamin o padadamahin ka, ipaparana sa'yo lahat ng magandang pangyayari tapos ending, hindi ka naging handa na sana pala nag-ipon ka na lang ng nag-ipon. Nasasaktan ako kasi danas na danas ko to. Deserve ko mga paliwanag pero hindi nagpaliwanag. Mahirap mawalan at maiwan lalo tinuring mong pamilya. Hirap pa dito, mahirap mangapa at magsimula ulit. Hindi mo paano mo i-build sarili mo. Hindi mo alam. Nakaka-depress pa dito, lahat ng mali mo ipupukol sa'yo na hindi ka aware kung ano ito. One thing I've learned from my past is wag na basta-basta magtitiwala. Kaibigan, kapamilya o kahit ano pa, buhay mo, kargo mo. Wag na nating iasa ang mga sarili natin sa mga pangako na madalas talagang napapako. Promises are meant to be broken talaga. Siyempre at the same time, habang dumadaan ako sa proseso ng pag-move on, salamat dahil si Lord ay nakita niya na nahihirapan ako at agad-agad may binigay siyang dalawang magtatayo ulit sa pagkatao ko. Prayer works talaga. Kojak Factor, sana makapag-move forward na kayo pareho at kung may malimam, maging aral na lang talaga to sa bawat isa. Sending visual hugs for you, Factor. May mga ilang nagtanong bakit nga ba madaling araw usually inihahatid ang gamit at kung hindi ba hinanap si Kojak ay hindi din malalaman ang dahilan na ito palang si Factor ay pinaalis na rin or pinauwi ang mga gamit. So yun yung naging question ng mga netizen. Ganun pa man, hindi natin alam kung kay Factor or kay Kojak nga ba galing ang mensaheng ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Uumpisahan ko na po sa paghingi ng paumanhin at pasensya sa pagkakamaling nagawa ko lalo na po sa pag-aaral. Aminado naman po akong hindi po ako nakakapag-focus sa pag-aaral at kung minsan naman po ay hindi ko po talaga kinakaya. Pero pinangangako ko pong mag-aaral na po akong mabuti. Makabalik man ako o hindi, magsusumika po akong makapagtapos. Hindi po para sa ibang tao kundi para sa sarili ko po. At taos-puso po akong nagpapasalamat sa Kapinpin family, lalo na po kay Kuya Gavin.
Katulad nga po ng sabi ni Kuya Gavin, hindi lang po kaibigan ang tingin niya sa mga taong pinapapasok niya sa buhay niya, kundi isang pamilya na rin. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Muli po, maraming salamat po sa lahat, Kuya Gavin, at pasensya na po sa lahat. At sa lahat po ng nagmamahal sa akin, maraming salamat po. Ilang mga netizen naman ang natuwa sa pag-admit nitong si Kojak ng kanyang pagkakamali. Dahil ayon nga kay Sir Gavin, anytime ay pwedeng ang bumalik kapag ka naayos na nito ang kanilang pag-aaral. Well, ilang mga netizen ang nagsabi na hintayin namin ang pagbabalik mo sa Kapinpin Kojak. Alam kong bukas pa rin ang pinto ng Kapinpin Brothers sa'yo, basta makita nila ang pagbabago mo. Nakakamiss ka, yung tawa, iyak at gandang boses mo. Good luck, lahat tayo nagkakamali, pero pag gusto nating magbago, walang imposible. We want you back in Kapinpin. Mukhang marami talagang nais bumalik si Kojak dahil sa inang iba, in short, na wala si Kojak at yung isa kasi big deal kay Sir Gavin and di pagsiseryoso sa pag-aaral. Dahil para kay Idol Gavin, edukasyon lang ang nag-iisang ginto para sa buhay natin. Hands up ako sa iyo, Idol Gavin, kasi gusto mo lang silang matuwid at mailagay sa magandang sitwasyon balang araw. And totoo po kasi hindi daw po habang buhay, pagbablog na lang daw po ang magiging trabaho nila. At least kung makapagtapos siya ng pag-aaral ay magiging maayos pa rin siyang trabaho, kaya dapat tinutulungan, suklian ng kabutihan. At yan ang ating Showbiz Snap update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Snap.